Okay, so magandang araw po sa inyo mga ka-SDM. Nandito na naman po tayo sa Serbisyong May Dignidad Movement, no? SDM Documentaries. Okay, so marami na po tayo. Nakikita nyo po yung mga nauna nating episodes, no? Yung aking solo flight na episode. Nagkakatotoo na po yung mga assessment natin, yung mga nangyayari, 'di ba? O ngayon, 'di ba? Nandoon na si Torre sa Davao. 'Di ba? Si General Torre at hindi natin alam kung ano yung kanyang sadya ron, 'di ba? Pero obviously, alam naman natin kung anong gusto niyang ma-achieve, 'di ba? Kaya lang masyado lang alerto itong mga DDS doon, yung mga Duterte supporters doon sa Davao, 'di ba? Pero ngayon, meron tayong bisita, mga ka-SDM, no? Actually, hindi siya bisita, pagka sinipag siya, magiging tuloy-tuloy na siya rito, no? Partner natin dito, no? Matagal ko na tong kasama. Kasama ko po to doon sa DWAD, no? Alam niyo, naalala niyo naman siguro 'yon, yung ating Pasada Pilipinas. So, eto, magpapakilala muna siya. Sige na, pakilala ka na, kapatid. Magandang araw sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood. Si Cecilino Cruz po, muli nagbabalik. Kasama natin si RJ. So, ang tingin ko magiging magandang balitaktakan natin ngayon tungkol dyan sa issue na nabanggit mo, no? So, magandang araw ulit. Okay. So, yun. Yung pala, no, hindi nga pala ako napagpakilala. Ako nga pala si RJ Laurea, AKA, no, AKA RJ Guapito. Yeah. So, medyo comedy naman ng konti. Anyway, yun nga. Itong mga nakaraang araw kasi, kapatid, no? Siyempre, nakita naman natin, ang dami talaga nagalit, merong mga natuwa, di ba? Merong mga hindi malamang kung anong mararamdaman nila, mixed emotions, dun sa pagkakadakip kay former President Rodrigo Duterte, no? Pero, ito, tatalakayan natin, yung insight kasi na sinasabi na may mga nagsasabi na illegal daw yung pagkakaaresto at meron naman nagsasabi na hindi siya illegal. Ito ay legal procedure, no? So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Pero tignan muna natin itong video na ito na ng speech, no, ng ating mahal na former ES at ngayon ay gumaling siya dahil mukhang inatake, no? Inatake. So oo, kanina, no, naka-wheelchair Naka-wheelchair, Oo, nakita ko kanina So, I hope na gumaling siya and ito, panoorin natin yung speech niya, no? Okay. Official rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight,
He was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is, and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. Yun, kapatid. No, hello. Yun. Okay, so yun. Okay. Yun yung naging punto, no, na request ni ES, no, Medialdea. Pero yun nga, no, siguro naman napanood mo na yung mga itong ating pinag-uusapan, napanood mo na to sa TV, sa mga balita, di ba? TV, Kinukwento lang ni ES, ni former ES, itong nangyari, no? Paano dinakip, paano inaresto si Tatay Digong, at saka yun, no? Yun lang naman yung kwento niya. And ang pinupunto niya roon ay hindi nga dumaan sa due process. And it is illegal. So, ikaw, ano bang yung medyo malabo kasi yung naging parang para sa akin parang naging proseso, no? Pero yung hinuli siya, walang arrest warrant, yun ang tinitake nila. Pero yung nagsalita si President BBM, sabi meron daw arrest warrant, madaling araw pa lang daw dumating na. Ang tanong, bakit kung madaling araw pa lang dumating na, bakit hindi dinala nung siya'y inaresto doon sa airport, di ba? Sa airport siya sinalubong. So, bakit hindi dinala? Kahit man lang soft copy, wala silang napakita. So, talaga magkakaroon ng question. So according kay Medialdea, so wala silang nare-receive na anumang arrest warrant. So, that's why naging lumalabas na parang illegal. So sabi nga parang kidnapping ang ginawa. Oo. So, meron daw kasi ang sabi nila ang may arrest warrant daw doon nga daw sa may cellphone. So that's a soft copy na nasa cellphone. Pero syempre pero hindi rin pinakita yan eh. Ang binigay lang ni General is ano lang eh. Yung kanyang rights. So, pero yung arrest warrant, wala talaga. Yung hinahanap nila. So, I'm not sure kung ano yung pinaka-process niya. Pero according sa mga lawyer, nagsasabi na hindi pwede. Meron naman nagsasabi na legal naman. Basta nandiyan yung arrest warrant. I mean, doon sa nakarating sa ating arrest warrant, kahit hindi daw dalhin, pwede daw. So, yan ang hirap sa atin sa batas. Napakamaraming interpretasyon na nangyayari. So, di natin alam po. Yun, isa pa sa kino-question nila dyan kasi yung Article 59 ng rules ng ICC, no, yung Rome ICC, Statute, yes. na dapat dumaan daw sa local court yung warrant. Kumbaga parang papasintabi ka dun sa sa host country
na ito ay dapat na dumaan muna sa korte. Ang sabi naman nila, may DOJ daw. Pero ang sinasabi ng ano kasi is yung kumbaga yung pinakamataas na na kumbaga it's either the Regional Trial Court or the Supreme Court. Supreme Court. Diba? Yes. Yun. Yung ganun. Isa pa nga yan eh. Maraming question talaga eh. So hindi na kaya maraming nakakapag-isip. Ano ba? Political ba? Ano ba? Totoo ba? Bakit kasi ganun eh? May marami hindi natin tuloy maalis sa ating mga kababayan natin na mag-isip. Dahil nga sa parang ang dating is harassment. Parang lahat naiplano na. Kahit naiplano na, tama. Kung tawagin nila ay parang pilit na pilit. So, hindi na-execute ng maganda as per them sa ating mga kababayan. So, pilit na pilit para lang daw mapatahimik or para doon sa mga alam mo yun. So, hindi natin alam kung ano yung talaga. Actually, maraming na shock. Maraming na shock doon sa sa nangyari. No, dahil nga ito nga ating kumbaga hindi nila pinapakita yung warrant eh. And kahit mag-check ka dun sa website ay hindi nila nakikita. Pero according dun sa sa isang nakapag-explain sa akin, talagang hindi naman daw pinapakita yun before the arrest. Kasi para nga hindi mapaghandaan nung aarestuhin. Talagang hindi raw doon. Pero yung inaresto ba siya, pinakita ba? Hindi naman eh. So, dapat yun nga yung isang problema. Yung inaaresto na siya mismo. Wala din pinakita. Pagkakatanda ko meron daw pwede raw naman na papakita daw doon sa may presinto, ay sa may kampo. May practice daw na gano'n. May practice daw na gano'n, which is legal daw. So, kina-question din na hindi daw dapat gano'n. So, kaya hindi mo masisisi yung mga followers, 'di ba? Na yung mga yung mga supporters ni Pangulong Duterte na lumabas, mag-ingay, Kasi talagang ang kasi dito, unang question dito wala ka na umalis ka na nag-withdraw ka na dun sa ICC. May mandato pa ba yung ICC sa'yo ngayong nag-withdraw ka na? 'Di ba? Ang katwiran nila dun sa mga taon na member pa tayo. Na nangyari. Yun ang nangyari. Pero is this really the legal process? Kasi parang kontrata yan eh. Kumbaga, ayoko na, 'di ba? Ngayon yung kaso nasampa, 'di ba? Nasampa yung kaso is 2021. Parang hinabol-habol pa. Meron pa ako narinig na parang ang dapat na mangyari dyan is parang paso na yun eh. Kumbaga wala na dapat habol kasi paso na siya. Oo, tinerminate mo na eh. For the time na nangyari yun, until na inaresto mo siya, paso na yung yun ang mga pagpaliwanag ng ibang lawyer natin dito sa Pilipinas. So, let's see kung ano ba talaga tama. Kasi marami din naguguluhan eh. Legal ba o illegal? Oo. Mayroon pa isang tanong diyan, tol, sino ba mas marami, yung natuwa o nalungkot? Diba? Yes. At sa overwhelming na ingay ngayon ng mga nalungkot, 'di ba? Hindi natin maano 'yun, no? Although may mga nag-iingay ng mga ilan-ilan doon sa hindi na sa natuwa, no? Question pa rin yun Big question pa rin. Ito, katulad yan. Ayun yung mga naapektuhan o naapektuhan nung ginawa niyang drive para dyan sa drugs dyan. Sa totoo lang, no? I never voted for DDS. But then, isa lang siguro nagustuhan ko sa kanya. Alam mo naman, talamak sa atin dito sa Pilipinas siya, pero kahit paano, napigil niya. Di ba? Yes. Medyo umayos ang parang pag lumakad, sabi nga nila, pag lumakad ka sa gabi, parang medyo naibsan yung kaba mo na may mangyayari sa'yo, na may mga ate, kasi nagtatago na sila. Nandiyan pa rin sila, pero hindi tulad dati, tulad ngayon, bumalik na naman, garapalan na naman Saka nung araw, nung panahon ni Tatay Diggs, ako kasi, bro, lagi ko itong sinasabi dun sa mga
sa mga nakakausap ko na nagko-question ko talaga bang kung talaga bang effective yung war on drugs. Kasi ako nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council ako. So, na-update kami niyan kung ano yung mga nangyayari, ilan yung mga nagsusurrender sa amin. No, ang daming mga halos lahat ng drug addicts dito naging surrendery. Kung meron Yes, tama 'yon. If you remember, pinpoint nila yung mga suspect pa lang naman sila, no? Pinpoint nila na it's either tumigil ka, surrender mo sarili mo, magparehab, in-offer pa ang Greenaw, di ba? So, magandang programa sana kung talagang gusto ng tao. So, kaya sila nagaganon. Dahil na rin sa kagagawa siguro nila. Pero ang tanong diyan, nagreklamo kayo dahil masakit talaga mamatayan ng kapamilya. Pero yung another question behind that, yung kaya mga na biktima nila. Hindi kaya mas masakit din. Pareho lang Di ba? Na tingnan mo dahil sa droga, etong ginawa, napaka-brutal. Di ba mas masakit yun? Di ba? So, hindi natin alam yung titimbangin mo talaga Isa pa sa lagi kong pinupunto dyan, na isa rin sa nagiging question ko, no, is yung nakalagay sa revised penal code natin. Kasi ang nakalagay sa revised penal code natin, there is no criminal liability in the following acts, no? Kung ginagawa mo yung isang bagay for performance of your duties, like ikaw ay policeman, diba? Or sinusunod mo yung utos ng iyong superior, no, in performance of duties din for lawful purpose. So kumbaga, pinatutupad mo kasi yung rule of law. Tama. Ngayon, ang question kasi diyan, marami ito yung unti-unting lumalabas ngayon yung ibang. Meron kasing nandun sa listahan ng extrajudicial killings na nakita nung kabarangay niya sa social media. Ngayon, sabi, hindi naman to namatay nung time ni Tatay Digong. Namatay yung tawa nga ako dun nung si Bongbong Marcos ang presidente, at hindi ito extrajudicial killing dahil unsehan to sa item. Diba? So, yung may mga ganun So, so, hindi mo na alam kung may question ako dyan. Actually, may nag-question din sa akin yan. Gaano bang porsyento ang naging mistaken identity na nagawa nila ng mga ating mga kapulisan sa porsyento na legit o tama yung pagkakahuli, tama yung taong tinutumbok nila. Kasi ang pagkakaano ko dyan, bago mag-operate yung mga yan, inaano yan sinasurveillance lahat yan Yes, so, at saka yan, may cooperation yan sa barangay. Tama, may surveillance yan. So, hindi natin alam kung, although siguro hindi natin maalis yung mistaken identity, pero napakalit na porsyento lang din yan So, maliit yan. Kasi ang ito, legit talaga. Legit. Ito, sasabihin ko sa'yo, no? Not unless yung isang barangay official siguro ay nasa narco-list, no? Pero, ito nga, no? Meron tayong mga barangay anti-drug council, no? At yung mga yun, no, yung ating mga anti-drug council sa barangay, no, anti-drug abuse council, ito yung nagko-coordinate, no, nagiging citizens arm ng pulisya. So sa kanila nagagaling yung mga report na may drug addict dito, may ano rito, sa community mismo. So yun, kaya napaka-effective ng war on drugs di ba? Nagpapadala sila ng sulat dun sa mga suspected na mga drug user or pusher. Nagpapadala sila providing a warning or kung gusto nilang binigyan sila ng chance. But then, syempre, mga magulang pa rin yan, kamag-anak, syempre masasaktan ng asawa. Unless na napatunayan talaga sa korte. Kasi yung problema, hindi pa natutuloy sa yung mga naisampa yata. May mga nasampa namang kaso
sa atin dito tungkol dyan, pero alam ko hindi pa rin tapos. So, kaya siguro sila mahihingi din ng justisya para malaman yung katotohanan. Which is dapat yun ang sinimulan natin Yes. Sa susunod na mga araw, siguro, sa next episode natin, papakita natin yung interview ni PNP Chief, former PNP Chief Albayalde. At sinabi naman niya doon kasi sa kanyang time yata yung maraming scalawags na nakasuhan. Yung mga hindi sumunod sa rules of engagement. So itong mga to, sabi nga niya, kung nagkukonsinti kami ng mga maling gawa, kami mismo yung nagsampa ng kaso sa mga pulis na nakapatay. So meaning, so under investigation yung iba na dismiss dahil napatunayan na ginampanan lang talaga nila yung kanilang tungkulin. Pero yung dito kay Kian, yung very controversial na minor na napatay dyan sa may kabandang Caloocan, na-convict na yung involved na police. So meaning, gumagana yung justice system natin. So, kung talagang may part na guilty si Tatay Diggs, bakit kailangan mo pang sa international court at gawing kahihiyan yung buong Pilipinas? 'Di ba? Yan nga, isa pa yan na parang first time na nangyari na may nag-surrender na. May tama din yan na para mong ikinatwa sarili mong kadugo o kababayan, di ba? Na bakit mo binigay ng ganun lang. Yung mga ibang bansa nga, hindi naman ganun Hindi naman ganun kabilis na nangyari. So, nasa kanila, marami talaga. Actually, malaki talagang usapin yan until now naman. Kaya, hindi natin maawat yung mga supporter ni DS dati. At di rin na, ngayon, ang mabigat sa gobyerno ngayon, patunayan yun na walang halong politika yung aresto ni DDS. So, yes, former President Rodrigo Duterte. Kasi marami talagang question Timing. Alam mo yun, yung timing sa merong pang mga nangyari before, ano ba yan, na kailangan daw, para daw mapagtakpan. Alam mo yan. So, kasi actually, gawin yung mas malinaw. Actually, bago mangyari yung arrest ni Tatay ni Tatay Diggs, meron nangyari umaangat, diba? Pataas yung trend ng PDP slate. Nag-number 2 si Bongo, tapos tumaas yung rating ni Senator Bato de la Rosa na dati delikado na. Yun. So isa yun sa kino-question na baka isa yun sa dahilan. Anyway, maubos yung ating oras, bro. Pwede ka nang magbigay ng iyong last words para sa episode na to and magbabalik ulit tayo sa susunod. Okay. Sa ating mga kababayan, so maging mahinahon po tayo. Unang-una, maging mahinahon po tayo. Kung ikaw may supporter ng ating dating mahal na Pangulo si Rodrigo Duterte o supporter ka ni Pangulong Bongbong Marcos, please maging mahinahon, mag-isip po tayo. Meron naman po tayong ilagay po natin lahat sa legal. Hindi po natin makukuha lahat sa karahasan. So, yun lang po. Hanggang sa susunod na episode natin, maraming salamat sa pakikinig at sa panonood po ninyo. Sino Cruz po. Yun, Sa akin naman, sa mga kababayan natin, maging mapagmatsyag, mag-aral tayong maigi ng kung ano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, nang hindi tayo na bibiktima ng misinformation, at saka fake news, wag tayong maging blind fan. Maging blind fanatics ng kung sino man yung ating ating pinapanigan, I'm well known, talagang alam nila na talagang DDS ako, pero ako dumarating ako sa time na marami akong kaibigan na nirerespeto ko pa rin, pero kapag hindi na natututong rumespeto sa posisyon natin, katulad nga nang nag-post ako nung nakaraan, anong sabi ko, kung iba-block kita hindi dito sa social media, binablock kita hindi dahil sa ayaw ko nang maging friend ka, dahil na magkaiba tayo ng binablock kita para hindi tayo mag-aaway dalawa.
'Di ba? So iwas na lang sa away. 'Di ba? Kaysa sa naman magkatampuhan kayo dahil diyan sa mga ganyang maraming mga magkakaibigan, di naman magkaibigan sa Facebook, pero magkaibigan sa 'di ba? So yun. Maraming magkakaibigan nagtatalo ngayon dahil diyan. Nagkakatampuhan pa. Nagkakatampuhan pa. Ang kailangan lang naman natin sa katotohanan. Yun lang naman. Yes. And lalabas ang katotohanan kung tayo ay mahinahon. No? At saka minsan makikita nyo naman pag meron ng pang-aabuso, makikita nyo naman. 'Di ba? Katulad ng sinasabi ko, pinupunto ko sa mga aking mga nakaraang episode, no? Meron na akong tinitignan na parang ito yung magiging direksyon at nagkakatotoo na nga, no? So, pero pwede rin akong magkamali, pwede rin akong maging tama, no? Ang maganda lang dito ay pakinggan ninyo ang bawat wag kayong makikinig sa isang side lang. Makinig din kayo ng balita ng kabilang side. Makinig kayo ng balita ng kabilang side. No, at saka yung mga nanonood lang diyan at kumakain ng popcorn habang pinapanood yung mga nagtatalong So, ganun lang mga kasama, mga ka-SDM, no. Basta tayo ang laging posisyon natin dito sa ating movement ay dapat pag kayo ay nagserbisyo, bigyan nyo kami ng dignidad at dangal bilang tao. Hindi yung parang tingin nyo sa amin ay yung para lang mga timawa, no, na bibigyan nyo lang lagi ng ayuda. At hindi nyo kami bibigyan ng karapat-dapat na paglilingkod na dapat sa amin, mamamayan. No? Yun, kung kayo ay lagi na lang magbabangayan at kami naman ay mawawalan ng respeto sa aming mga sarili, ay ibang usapan na yun. No? Kasi merong mga politiko na ang tingin sa atin parang tau-tauhan alam mo yun? Oo. So, yun yung wag kayong papayag. Wag niyong ibebenta yung inyong boto. Number 1 yan. No? Marami kung alam niyo naman na hindi karapat-dapat, kahit binigyan na kayo ng AKAP, binigyan na kayo ng AIX, binigyan na kayo ng tupad, no? Titignan nyo pa rin, dalawa, track record, at saka yung kanyang plataforma. No? Track record at plataforma. Yan ang number 1 kasi sa track record mo makikita kung talaga nag-perform siya. No? Plataforma, yung plano niyang programa para sa susunod. No? Yun. No? So, lagi ninyong sige. Maraming salamat sa inyo mga kasama. No? Okay. Bye-bye. Okay. Okay. At naghahang na si Sue. See you again. See you again. Sige. Okay. Bye-bye. Bye.